kung saan nagpapatunay at masusunog na naman si Maharlika at si Harry Roque dito. Bakit? Ang sabi ni Harry Roque, ang sabi ni Maharlika, nakulong daw si First Lady Lisa sa Los Angeles, California dahil sa pagkamatay ng isang anak ng may-ari ng Rustans na si Paulo Tantuco. Ngunit, ang nangyari, kung nakulong si F. Elisa, bakit kaharap ni F. Elisa at ni BBM ang dating presidenteng Joe Biden at Donald Trump? Ano ba talaga ang totoo, Harry Roque at Maharlika? Akala ko ba may kaso si F. Elisa at nakulong? At hindi ito makalaya sa Amerika kasi nga sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na isa sa anak ng may-ari ng Rostans. So ito po mga kababayan, search ko lang po, ipakita ko po sa inyo. Ito ang katunayan. Itong video na to, mga kababayan, itong picture na to, papatunay po na si Donald Trump, si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa nagkita po sila sa Vatican dahil po ito sa paglibing kay Pope Francis. No, si Pope Francis ay namatay po ang Santo Papa. So nandun po sila, umattend po sila ng paglibing. Lahat po ito ng leader sa buong mundo except with Arab country. So ngayon, mga kababayan, anong nangyari? Paano ngayon papaniwalaan ng mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa at mga pangit na putang inang mga DDS ang pinapakalat ni Harry Roque, ni Maharlika at ng baklang kalbo dyan sa Los Angeles, California na si Dane Cheese, no? Na Bisayang bakla na nagpa-feeling Amerikano na si F. Elisa daw ay nakulong at wanted daw ito sa Amerika. Kung wanted sa Amerika, bakit kaharap na ni Donald Trump ito, hindi pa hinuli? Di ba? Actually, meron naman po, Ma'am Diana, pero konti lang. Ng mga Middle Eastern leaders. Halos lahat ng leaders po ito sa buong mundo. At bukod dyan, mga kababayan, ito pa. Ayan, meron akong ipakita sa inyong video na mismong nakausap ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Joe Biden, si F. Elisa at asawa ni Joe Biden. Ayan. Did you just get here? Got here yesterday. Yeah, that's good. We're invited. Thanks. I know. No. Ngayon, mga kababayan, matanong ko lang, mga kababayan, saan yung sinasabi at pinakalat ng DDS na nakulong si F. Elisa at hinahabol ito ng Amerika? Ang pagkakaalam ko talaga, ang totoong hinahabol ng Amerika ay si Kibuloy. So, ito ang patunay na fake news po ang mga DDS. Isa na si Harry Roque at si Maharlika sa pinapakalat nila na si F. Elisa daw ay hinahabol ng US at ipapakulong na daw. Ito ng Amerika. Mga kababayan, klarong-klaro at kabahan na po kayo. Actually, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, bigyan ko po kayo ng trivia. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, ito pong si Donald Trump, alam niyo ba kung bakit kilalang-kilala ni Donald Trump si Pangulong Bongbong Marcos?
Alam niyo kung bakit kilalang-kilala ni Donald Trump itong si Pangulong Bongbong Marcos? Ito lang po ang example ko sa inyo. Ang nakabili po ng Marcos Building sa Amerika ay si Donald Trump. Kung saan ang building na ito ay binawi ng PCGG noon. Kasi isa po ito sa hinahawakan at pinangunahan ng mga Marcos na mag-operate sa Amerika. Itong tower na Trump Tower na kung saan kaya po nalaman ni Donald Trump at kilala si Imelda kasi si Donald Trump po ang nakabili ng pagmamay-ari dapat ng Pilipinas at pinangunahan ni Pangulong Marcos Sr. ang Trump Tower. Si Trump po ang nakabili. Kaya alam ko po at alam nyo po na kilalang kilala ni Donald Trump si First Lady Imelda Marcos, si Bongbong Marcos, at ang tatay na si Apo Lakay. Iyon po ang trivia. Kaya paano nangyari na tutulungan daw ni Donald Trump si Duterte para makalaya at kausapin daw ang ICC. So paano po mangyari iyon na hindi naman po cover ni Donald Trump ang ICC kasi ang ICC po ay nakabase sa Netherlands. Grabe. Dito ko po nasasabi na ang mga DDS po talaga ay totoong fake news fiddler bukod kay Sara. Bakit? Ang sabi at pinakalat nila, makakalaya na si Digong sa pamamagitan kay Donald Trump kasi tutulungan daw ito ni Donald Trump na ipahinto ang ICC at kunin daw si Digong at ipauwi sa Pilipinas. Paano po mangyari na kunin ni Donald Trump si Digong sa ICC at pauwiin sa Pilipinas samantalang ang ICC ay nakabase po sa Netherlands? Wala pong kapower o karapatan. Unat sa poll, walang power o karapatan ang presidente ng Amerika na magdikta at mag-utos sa ICC kasi meron pong sariling sovereignty at may sariling batas. Ang ICC sa Netherlands po ito nakalagay. Huwag na po kayong mag-ilusyon, mga DDS. Tanggapin nyo po na fake news at mga bobo kayo. Diba? Paano mangyari na didiktahan ni Donald Trump ang ICC, inakabis ito sa Netherlands at si Donald Trump ay taga-Amerika? Hindi po mangyayari na si Donald Trump ay manghihimasok kung ano man ang batas sa Netherlands kasi hindi po siya taga-Netherlands. Siya po ay Amerikano. Asawa niya lang po ay isang Mexican. Half. So paano po nangyari? Mga kababayan. No. Correct. Correct me if I'm wrong. Ang asawa ni Donald Trump, ang pagkakaalam ko, is isang Latino, Brazilian, Latin. Basta, parang ganun. Correct me if I'm wrong. So, hindi po totoo yun. Huwag po kayong magpaniwala. At doon po sa pinakita nating picture na pagkaharap ni Donald Trump, ni BBM, at ni F. Elisa, kay Joe Biden, yun po yung nagpapatunay na maayos po ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. At higit sa lahat, kung ang Amerika ay galit sa Pilipinas, edi sana hindi matuloy itong Operation Balikatan na kung saan ito'y pagsasanay ng mga Slovenian ba? Correct me if I'm wrong ha? Ma'am Kylie's ma'am. Oo. So, kung galit po si Donald Trump kay BBM at mas kampihan itong si Duterte para pabalikin sa Pilipinas, edi sana hindi tuloy itong pagturo ng sundalong Amerikano kung paano gamitin itong mga missile na nasa ating bansa ngayon na tinatawag nilang anti-ship missile. Ang dami pong mga kagamitang pangdigma na kung saan pinadala po ni Donald Trump sa Pilipinas para sanayin ang mga sundalong Pilipino pagdating sa gera at labanan laban sa China, handa itong lumaban at gumamit ng sandatahang panlakas o pangdigma. Diba? So, kayo mga DDS, tigil-tigilan nyo po. Tigil-tigilan nyo po ang pang-fake news ninyo.
Malaki ang tulong ng Amerika sa Pilipinas, lalong-lalo ngayon sa paghahanda natin para sa pandigma or sandatahang panlakas. No? Nandito sa Pilipinas ngayon ang 2 warship. Nandito sa Pilipinas ngayon ang anti-missile, no? Anti-ship missile na itinuro kung paano gamitin ito ng mga sundalong Pilipino mula sa Amerika. At nagplano nga ang Pilipinas na bumili ng submarine. Nagplano din ang Pilipinas na bumili ng kagamitang pandigma, lalong-lalo na itong mga fighter jet. So, paano nangyari ito? So, sino po bang nagsasabi ng totoo? Ako o ang mga DDS na bobo? Tigilan nyo na yan. At alam nyo naman po siguro paano po si Donald Trump kakampi kay Digong. Alam naman po ni Donald Trump na si Digong ay pro-China. At alam nyo naman po siguro ang gulo ng China at Amerika ngayon patungkol sa tariff law. Na kung saan namumulubi po ang China na halos matigil na po ang kanilang mga businesses na ipasa ito sa Amerika kasi lahat po tinaasan ni Trump ng tariff law itong mga kagamitan mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. 'Di ba? So, paano mangyari 'yon nakakampihan ni Donald Trump si Digong samantalang galit si Donald Trump sa mga pro-Chinese na communist? Paano nangyari 'yon, mga DDS? Hindi po kami tanga, hindi po kami bobo, hindi po kami bungol, bulag na hindi namin nakikita ang katotohanan. Ayaw ni Trump sa Chinese at higit sa lahat ayaw ni Trump kay Digong na pro-Chinese. Tigilan nyo yan. Ang totoo dyan ay ang pagharap ni BBM at ni F. Elisa, no? Kay Joe Biden, ayan. Pagharap ni BBM kay Trump at kay Joe Biden. So, ibig sabihin, hindi nagkakagulo ang Pilipinas at Amerika. 'Di ba? Ang pinakalat kasi nitong mga DDS na bobo, tutulungan daw ni Trump si Duterte. My God. Wala pong power si Trump. Nadiktahan ang ICC kasi unat sa poll, ang ICC ay Netherlands-based, hindi po American-based. At pangalawa, ang Amerika ay hindi po miyembro ng ICC katulad sa Pilipinas. So wala pong right si Donald Trump na diktahan ang ICC para palabasin si Digong at pauwiin sa Pilipinas. Itigil nyo yung mga putang ina ninyong ilusyon, mga buang kayo. Ikain nyo yan. May 20 pesos na bigas na. Imposibleng mabuang at malipasan pa kayo sa gutom. Diba mga putang ina ninyo? Tigilan nyo yung pag-iilusyon ninyo. Kayo yung mga naniniwala kay Jessica Soho na may biringan ni. Kayo yung naniniwala kay Jessica Soho na mayroong tawag doon yung bantay doon sa Bantay Kalikasan na nagpapalakas ng alon doon sa may Baybay Leyte. Kayo yung naniniwala kay Jessica Soho na may multo nakikita si Ed Kaluwag. Itigil nyo yung ilusyong ganyan. 20 pesos na ang bigas, imposibleng nalipasan pa rin kayo ng gutom mga putang ina nyo. Diba? Itigil nyo yan. 20 pesos na ang bigas. Ikain nyo yan. Mahirap malipasan ng gutom mga DDS. Mahirap malipasan ng gutom. Nakakabaliw. Diba? Mahirap malipasan ng gutom. 20 pesos na ang bigas, gutom pa rin kayo. Kaya nga halos lahat kayo mga baliw eh. Yan sa kakapanood ninyo kay Jessica Soho, naniwala kayo na may biringan, ayun naniniwala nga kayo na presidente si Sara sa biringan. Bakit? Gumamit ng confidential fund, napakaraming ghost name na hindi nyo makikita sa Pilipinas at sa biringan lang nakikita. 20 pesos na po ang kilo ng bigas. Imposible na nalilipasan pa rin kayo ng gutom. Itigil nyo yan, ikain nyo yan. Maraming namamatay sa kabuangan. Kumain naman kayo ng kanin paminsan-minsan, hindi puro hangin. Kaya tignan nyo, sa kakasigaw nyo, Duterte, Duterte, hindi kayo kumakain. Anong kinain nyo? Hangin. Tinatain ninyo utot. Kaya ultimo utak ninyo, hangin ang laman.
May bigas na, tag 20 na lang ang kilo, ikain nyo yan. Kaya nga yung kayo mga didis, maputang ina nyo, mga buang kayo. 20 pesos na ang bigas, nalipasan pa rin kayo. Hindi bakit tanga? Oh my God. Yan ba ang spiritual advice mula kay Kibuloy? Yan ba ang pagdadasal ni Kibuloy na Ichiparo, para papampam, kimirut kimirut, pram papapampam, bang bang? Yan ba ang dasal ni Kibuloy sa inyo? Yan ba ang pumasok ng mga illegal na espiritu sa utak ninyo? 20 pesos na po ang kilo ng bigas, kumain na kayo. Hindi yung puro kayo sigaw ng sigaw dyan. Kumain kayo ng hangin, tumai kayo ng utot. Tignan nyo, utak ninyo, puro hangin ang laman. 20 pesos na ang kilo ng bigas. Diba? Gutom pa rin ba kayo? Oh, ito ba ang resulta ng utos ng inyong Panginoon na si Kibuloy? Ito ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ay, Diyos ko. Yan ba ang utos ni Kibuloy? Kung turo ni Kibuloy? Paano magdasal? Oo. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo kung paano magdasal si Kibuloy. Ito. Para hindi kayo tawag dito, magising kayo sa katotohanan.